Happy Monday, beautiful people! Pagkagising ko nga ay diretso tayo kaagad magpalit ng scrub suit. At tingnan nyo naman ang ating buhok. Abay, mas matigas pa yan sa ulo ng aking mga anak. At ayaw nga niyang sumunod for today's video. Nag-skincare routine na nga si Mama at bumaba na tayo para mag-prepare ng breakfast ng mga bagets. In-update ko muna ang kalendaryo at itinaas natin ang ating temperature dahil medyo malamig nga sa loob ng bahay. Naglagay muna tayo ng ating sweater dahil tayo nga ay giniginaw at isinalin ko na din ang gatas ni Bagets. Nagpainit na nga si Mama ng bahaw dahil hindi naman natin kailangang magsaing for today. Ang uulamin nga nila ay ang natira nating chicken tenders from yesterday. At habang iniinit natin yan ay hinanda ko na din ang vitamins ng ating mga anak. Talaga namang every morning, multitasking is life para kay Mama. At naihanda ko na nga ang almusal ni JJ. Nagpainit na rin pala ako ng tubig na babaunin natin for work para sa ating morning coffee. At habang hindi pa nga kumukulo ang tubig ay ipinrepare na rin natin ang ating work bag. Today nga ay Lunes at talaga namang busy na naman ang ating linggo. Nasa corner na nga si JJ kumakain ng kanyang almusal at ininit ko na rin ang ating breakfast for today. Ang kinain niya ni Mama ay ang natirang kanin ni JJ at chicken wings. Nahuli na naman siya ng ulam pulis. Itatapon na sana niya ang ulam niya kahapon. Pero nakita ni Mama yan at itinabi muna natin. Sayang naman dahil medyo marami-rami pa ring laman ang chicken. Kaya naman, nandiyan na naman ang inyong nanay na matakaw. Ako lang ba o sino dyan ang nakaka-relate na nanghihinayang magtapon ng mga ulam na hindi naubos ng ating mga anak? Dahil mahal na nga ang bilihin ngayon ay kailangan nating magtipid at kung nakita nyo nga yan ay mas masahal pa tayo kay Bulgoso magsimot ng buto ng manok. Nagbrew din tayo ng ating black coffee at dumating na nga rin ang aking panganay at siya nga ay kumakain na ng breakfast. Habang si daddy naman ay tapos nang kumain at nagpahinga muna sa couch. Bumaba muna tayo sa basement at ayan na nga ang ating exercise equipment. Dito na nga ako nag-voice over dahil tahimik ang lugar na ito. At maya-maya lang ay bumaba na nga si ate at inarbor nga ang aking sweater dahil ngayon nga raw ay we're ready for school. Edi wow, siopaw! Mainam din talaga na hindi ko muna dinodonate ang aking mga iba't damit na hindi ko na ginagamit dahil napapakinabangan pa yan ni ate at talaga namang minsan ay nawawala na lang yan sa closet ko. Pagkatapos nga nating maihatid ang mga bagets ay dumiretso na tayo sa ating work at nandito na nga tayo sa interstate. Kung nakita nyo nga ang napakalaking truck na yan, abay nakakatakot talagang dumikit dyan kaya naman nag-overtake tayo. Umiinom pa rin si Mama ng coffee dahil tayo nga ay antok na antok pa. Nadaanan nga natin sa bandang kaliwa ang flying school at kung nakita nyo nga yung malaking eroplano na yan, dyan sila nagpa-practice. Pagkatapos ay pumunta muna tayo sa Dollar Tree at ipapakita ko nga sa inyo ang iba't ibang items na pwede nyong bilhin dito. Ang paborito ko talagang puntahan ay ang gardening section dahil dumating na nga ang spring ay iba't ibang klase ng tanim. Seeds at mga paso ang binibenta nila dito. Meron pa tayong hose sprayer at ayan na nga ang iba't ibang klaseng bulaklak. Talaga namang nakakaaliw magpunta at magtingin-tingin dito. Ang lahat ng yan ay $1.25 lang at ayan na nga ang kanila mga planters. Meron din silang decoration sa garden at ready-ready na nga rin sila sa kanilang Easter decorations. Talaga namang napakaganda. Dahil malapit na rin ang graduation, ayan na nga ang kanilang mga graduation decoration. Dito rin pala ako bumibili ng seeds na ginagamit ko sa aking garden. At pabibili nyo nga yan sa 4 packs for $1 na talaga namang sulit na sulit. This year nga ay pipilitin nating huwag magtanim ng sobra-sobra dahil mahirap ding mag-maintain ng garden.
Ang talagang binibili kong seeds ay ang beans dahil yan talaga ang kinakain ng ating mga bagets. Nagtatanim din ako ng sarili kong peppers, eggplants, at squash at ayan na nga, hindi naman tayo bumili niyan dahil tayo nga ay nakabili na. At tingnan nyo naman ang happiness ni Mama. Pagkatapos nating mag-ikot-ikot ay pumunta na nga tayo sa sasakyan at nagpalit na tayo ng batch dahil ang ating next patient na nakaschedule ng 9 a.m. ay from another company. Siyempre kung nakikita nyo nga ay patuloy pa rin ang pag-inom ni Mama ng kanyang coffee dahil coffee is life talaga. Sa araw na ito ay medyo antok pa nga tayo at napagod din tayo dahil nakita niyo naman ang ating busy weekend. Nakapag-drive lang nga ako at ito na tayong papunta sa ating third patient. Nandito na tayo sa Pennsylvania Turnpike. Ito nga ay nadadaanan kung ikaw ay pupunta sa expressway. Hindi mo na kailangang magbayad ng toll fee dahil automatic ka nang ibibill ng state. Ipapadala na lang sa'yo ang iyong bill at babayaran mo nga yan ng cheque or credit card. Ang ating third patient ay almost 35 minutes away at dumaan na nga tayo sa turnpike para mas mapabilis pa natin ang ating travel. Ayan na nga at napakaluwag ng daan at pa-exit na nga tayo sa turnpike. Dahan-dahan ka lang magdadrive dyan dahil pipicturan nga nila ang iyong license plate at doon na nga nila ipapadala ang bill. Medyo busy din ang ating araw for today at maraming salamat dahil meron tayong work. Pagkatapos nga niyan ay nagpalit na naman tayo ng badge. Eddie, wow, siopaw. Talaga namang nakakalito ang ating trabaho dahil papalit-palit nga tayo ng ID. Nagtanggal na nga tayo ng jacket at medyas at nilinis ko nga rin ang aking work watch. Nag-alarm na din tayo ng buong bahay at for today's video makimarites muna tayo dahil may pulis na nakapark sa tapat ng bahay namin. Naligo na nga ako kaagad dahil ang ating last patient nga ay merong COVID pero siya nga ay past 14 days na. At dahil ang ating scrub suit nga ay punong-puno ng balahibo ng pusa. Kahit na medyo pagod nga ang ating paa kamamaneho ay naligo na nga si Mama para siguraduhin na hindi kumalat ang balahibo ng pusa sa loob ng bahay. Dahil matitrigger nga ang allergy ni ate. Inaload ko na nga ang napamili natin sa $3 na seeds ng beans, 2 pack ng baterya, freezer bag na, at ang gagamitin kong panglinis ng cage ng guinea pigs. Nagpainit na rin pala ako ng kanin dahil sa mga oras na ito ay medyo gutom na nga si Mama. Pinalitan ko na nga ang battery ng ating remote dahil hindi na nga yan gumagana. Ang pagkain natin ay natirang bahaw at natira pa nating order from the Chinese restaurant na General Tso's Chicken. At syempre papinarisan natin yan ng chow chow on the side na talaga naman napakasarap. Medyo hindi rin tayo kumakain ng chow chow kahit na nga tayo ay sarap na sarap dyan dahil marami nga yung sangkap na beans na hindi pwede sa ating gout. Pagkatapos nating magtanghalian ay naupo muna tayo sa couch at sinubukan nating tapusin ang ating documentation. Kaya naman, pindot pa Mama for the tongda. Ang mga bata nga ay 4 o'clock uuwi at si Daddy na nga ang susundo sa kanila. Si ate naman ay may practice ng kanyang volleyball training at meron nga tayong pupuntahan today. Mag-aalas 5 na nga nang tayo ay mag-prepare para sunduin si ate from her volleyball training dahil tayo nga ay a-attend ng party. Pagkadating ko nga sa school at inaantay ko nga si ate sa sasakyan, ay tumawag muna ako sa aking mga pasyente for tomorrow. Dahil why not, choknat? Multitasking is life para sa inyong mama. 5:45 na lumabas si ate from the building at dumiretso na nga kami sa Colosseum at nakipag-meet na nga siya sa kanyang mga friends and coaches. Enjoy na naman ang ating dalaga at para kay mama nga ay happy siyang makita na nag-e-enjoy si ate kasama ang kanyang mga teammates. Isa na namang busy day ang napagtagumpayan ng inyong pamilya.
yan lang muna for today's video. Thank you so much for watching. Remember, timely time is always the best time and every gising is a blessing. Bye-bye!